Magandang araw, Attorney Aga. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ako sa PayTV. Magandang umaga, Danny, at muli salamat sa iyong paanyaya para mag-update tayo sa ibang mga ilang usaping legal. Attorney Aga, nagsimula na po yung election period no, nitong linggo. Ano ang dapat tandaan ng ating mga kababayan at ano yung mga ipinagbabawal na gawin sa panahon ito? Oo. Siguro bago natin pag-usapan yung mga pagbabawal, i-compare muna natin ano bang pinagkaiba ng election period sa campaign period, no? Election period, ito yung 120 days before election day at meron ng mga tinatawag nating election offenses or mga pagbabawal na nag-umpisa na, no? Iba ito sa campaign period by the very name itself. Campaign period is isang hudyat kung saan pwede na mangampanya ang ating mga kandidato, yung mga aspirante magiging kandidato na sila. No, sa ilalim ng ating automated election law, ikaw ay nagiging kandidato lamang sa umpisa ng campaign period. Kaya sa kasalukuyan, wala pa tayo mga kandidato. Sa kasalukuyan, ang tawag natin sa mga nag-file ng kanilang certificate of candidacy ay aspirante or aplikante lamang. For senators and party list, magiging kandidato lamang sila pagdating ng February 11, malapit-lapit na rin. At sa ating mga district representatives, yung mga gustong tumakbo sa parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa ating provinces, cities, municipalities sa March 28. Kaya ngayong election period na, ay bawal na magdala ng firearms or deadly weapons sa labas ng bahay. Pero pwede ka mag-apply ng makakuha ka hopefully ng tinatawag nating certificate of exception galing sa certificate of authority galing sa Commission on Election or sa COMELEC chair para ikaw ay magdala ng deadly weapons or baril sa labas ng bahay. At paalala lang sa lahat, hindi lang yung mga tunay na baril ang pinagbabawal, even yung mga baril na kamuka ng isang tunay na baril ay saklaw ng pagbabago, ng pagbabawal rather. So may mga ilang mga opisyalis ng gobyerno na hindi na kailangan humingi ng permiso sa COMELEC. Halimbawa ang Pangulo, hindi na kailangan or Chief Justice, hindi na sila kailangan. Pero for all others, even members of the military, kapulisan, ay kailangan na kumuha ng certificate of authority. For our candidates, bawal na rin silang kumuha ng bodyguards sa panahon na ito, maliban na lamang kung meron sila makukuhang authority galing sa Commission on Election. Siyempre, kailangan nilang patunayan na kailangan nila ng bodyguards katulad ng threat ng kanilang buhay. At even kung ikaw ay kandidato, hindi ibig sabihin pwede ka na mag-bodyguard kasi kailangan kumuha ka pa rin ng permiso galing sa Commission on Election. Para sa ating mga kawani naman ng gobyerno, no, bawal na ang pag-transfer nila, no, from transfer or detailing. Bawal na yan sa ngayon, no. Nag-umpisa na yung election period noong January 12. So pwede ka lang i-transfer or i-detail ng isang public official kung meron ding pahintulot galing sa COMELEC. Isa pang mahalaga yung pagsuspinde ng ating mga local elective officials, no, whether governor, mayor, punong barangay, mga kagawad, mga bukal, or board members, bawal na rin silang isuspend. Maliban na lamang kung muli makakuha ng authority galing sa Commission on Election at kung sakali ay kung ito ay may kinalaman naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi yan saklaw ng pagbabawal to suspend local officials. So yan yung mga natatanging mga prohibitions, mga don'ts, mga pagbabawal na nag-umpisa na nitong January 12. Kaya kikita natin may mga checkpoints na, no, at meron ng mga nahuhuli dahil yung iba hindi alam na bawal na pala maglabas ng firearms kahit na may lisensya ka pa.
Sir, na-mention niyo po yung sa mga kawani ng gobyerno 'no, meron po bang exception dun sa pag-a-appoint sa mga kawani ng gobyerno within this, election period? Ang meron palang pagbabawal ngayon ay yung transfer at detailing. Yung appointment, hiring, promotions, tsaka yung giving salary increases, hindi pa yan bawal ngayon. Ang pagbabawal dyan ay March 28 or 45 days before election. Mabanggit ko lang sa appointment and hiring, pwede kang kumuha ng pahintulot sa COMELEC. Papatunayan mo na urgent, kailangan ito sa proper functioning of the office, at hindi naman ito makaka-impluensya sa election. Pero sa usapin ng promotion at giving salary increases, walang exception sa ilalim ng ating omnibus election code. Alright, sir. Sir, kamakailan lang ay, nag-issue ng temporary restraining order 'no at TRO ang, Korte Suprema para sa ilang kandidato upang, pigilan ang pagkakatanggal nila sa balota at dahil nga dito muling uulitin ng COMELEC ang, pag-iimprenta ng mga balota. Sa tingin niyo po ba paano ito makakaapekto dun sa darating na eleksyon at posible ba tayong bumalik sa mano-manong halalan sa darating na eleksyon? Una, ang hirap talaga ng nasa COMELEC ngayon dahil malaking malaking contingency ang nangyari, no? At palagay ko nakadalawang series na ng mga TROs, palagay ang my gut tells me baka meron pang madagdag. Hopefully maubos na lahat within the soonest possible time para talagang wala nang hadlang para sa COMELEC na mag-print ng balota. So medyo nasayang yung mga na-print, pero syempre inaasahan naka-ready naman ang ating COMELEC. So worst case, at sana hindi to mangyari, no election, pero wag naman. Uh, and of course, before next to that would be baka bumalik tayo sa manual system, no? Naglabas na ang COMELEC ng kanilang general instructions para sa mga electoral boards for an automated system. Kung sakaling mapupunta tayo sa manual system, then palagay ko maglalabas muli ang COMELEC ng panibagong general instructions for a manual system. Malaki ang pinagkaiba ng manual system sa automated system. Sa manual system kasi isusulat natin ang mga pangalan ng mga kandidato yung gusto nating manalo. Kaya dito papasok na naman yung paano pag wrong spelling, paano pag sounds like, ano ang rule on incumbents. So, ganyan, paano pag surname lang at merong dalawang surname. So, muli, yung mga dating provision ng ating Omnibus Election Code ay mabubuhay na naman, no, sa automated system kasi manually we shade the ovals, pero yung pagbilang at pag-consolidate, ito ay automated. So, sir, posible talagang bumalik tayo sa mano-mano although meron tayong, automated election na batas nga ho? Yun nga ang magiging isang legal issue kasi maliwanag sa ating automated election law na kailangan automated nationwide, no? Kaya't ang tanong, pwede bang bumalik ang COMELEC sa manual election or mano-mano without any law from Congress, no? So that will become another legal issue kasi by reverting to manual, is COMELEC allowed to do so without any law that empowers it to do so? So legal issue yan, Danny. Sir, na-mention niyo din ho kanina baka may kakahapon ho kasi may second batch na ng mga TRO. Tapos you mentioned baka may pangatlo pa. Wala ho bang deadline dito yung Korte Suprema para naman at least alam naman ho ng COMELEC kung kailan talaga sila dapat mag-imprenta ng balota? Alam naman natin sila ang Supreme Court, Danny, no? Kaya palagay ko hindi natin, walang pwedeng magbigay ng deadline sa kanila. Pero palagay ko alam nila yung epekto ng kanilang mga desisyon or TRO. And again, sa mga nakikinig, hindi pa to decisions, no? Ano lang to, temporary restraining order para maibalik nga sa balota. At karamihan ng mga kaso na lumabas itong first batch at second batch ay sa usapin ng mga tinatawag nating nuisance
candidates, no? Ano bang ibig sabihin ng nuisance? Ito yung walang lehitimong, sinserong, bona fide intention to run for office. Gusto lang gawing joke o lokohan ang eleksyon. At kapopost nga lang ng Supreme Court ng isa pang desisyon about this. According to the Supreme Court, at ni-reiterate nila yung previous decisions nila, kahit wala kang pera or kahit hindi ka popular, hindi yan ibig sabihin na ikaw ay nuisance. The primary indicator of nuisance is intention. At alam naman nating mga abogado, Danny, na napakahirap to prove intention. At so mas kinikilingan ng ating Korte Suprema yung kalayaan o karapatan tumakbo for public office. So you mentioned na nga po yung mga nuisance candidates. Nitong nagdaang linggo, may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para i-declare ang nuisance candidate si Pastor Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa darating na eleksyon. Dapat ho bang i-declare ang nuisance candidate itong mga kandidatong nakakulong at nahaharap sa mga mabibigat na kaso? Oo. Una, alam naman natin na kailangan may final judgment na, no? Para ikaw ay hindi makatakbo. Itong nangyayari kay Pastor Kibuloy ay pending pa ang kanyang mga kaso. Sa isang banda, merong ding, ito rin, palagay ko, baka magkaroon ng TRO dito, itong mga merong decision, may final judgment, immediately executory decisions ng ating ombudsman. No? At so yung ating mga tumatakbo sa Aklan, yes, sa Cebu, sa Mandawi, so sila yung naghahangad din na magkaroon ng TRO dahil oo nga, immediately executory ang mga desisyon ng ombudsman pero hindi pa siya final dahil nakapending pa ang uh, ang ang kanilang mga apela at kanilang mga petisyon sa Supreme Court. So, ang sinasabi nila, dapat sila ay masama pa rin sa balota. Mapag-usapan lang natin na alam naman natin na marami mga pending cases at pwede lang sila matanggal. Pwede nga mangyari na nanalo sila at matanggal sila after they are already assumed position. And depende nga sa dahilan ng kanilang pagkakatanggal kung merong rule kung ang succession ang mag-a-apply o kung yung second placer ang magiging first placer. Kaya't abangan kung madadagdagan pa this week or the coming weeks. Hopefully, sooner rather than later para talaga makapagpasya na ang ating COMELEC kung kaya pang ihabol ang automated or isa pang option siguro in certain areas automated, in certain areas manual. So again, I think lahat naman ng scenarios na napag-usapan natin ay kinukonsidera ng ating COMELEC. Sir, nitong Webes naman ho, no, formal nang inurong niya dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura bilang senador sa darating na eleksyon dahil nga daw sa kanyang kalusugan. Ano ho yung dapat nating malaman tungkol sa mga pag-withdraw ng mga kandidato? Paano ho ito makaka-apekto dun sa pagbilang ng mga boto sa eleksyon? Oo. Una, may kalayaan ng kahit sinong nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy na mag-withdraw. Kahit hindi kailangan whether may dahilan or walang dahilan kasi ito ay karapatan and therefore may karapatan hindi na tumakbo. No? Number two, anong epekto? Pwede pa ba siyang masubstitute? No? Ang dalawang sagot, ang sagot dyan ay hindi siya pwedeng masubstitute dahil sa dalawang kadahilanan. Number one, sa ngayon, pwede ka lang mag-withdraw at masubstitute kung ikaw ay mag-withdraw at yung substitution ay mangyayari from October 1 to 8, yung panahon ng filing ng Certificate of Candidacy. Dati kasi hindi ganito ang panuntunan. Pwede kang mag-withdraw anytime at pwede kang masubstitute anytime. Ngayon, pwede mag-withdraw pero hindi na pwedeng masubstitute dahil lumagpas na tayo sa October 8. So, number two, pwede ka lang masubstitute kung ikaw ay isang membro at nominated ng isang political party. Alam natin na si Manong Chavit ay isang independent candidate, kaya hindi ang isang independent candidate or aspirant ay hindi pwedeng ma-substitute dahil nga hindi siya membro ng isang political party. At yung substitute ay pwede lamang manggaling sa political party
nung nag-nominate sa original candidate. Madagdag ko lang, Danny, na dalawa na lang ang pagkakataon ngayon na pwedeng masubstitute ang isang aspirante or in the future candidate kung siya ay namatay or siya ay ma-disqualify by final judgment, then pwede siyang masubstitute up to midday of election day. Alright sir, malinaw ho yan. And eto sir, may naglabas naman ng mga reports no, na may mga ilang kandidato o sinasabi nga natin aspirants ho kanina na talaga namang hong lumabis na ho, no, nasa 1 billion na nga ho yung election spending o yung ginagamit ho para sa mga advertisements. Wala ho ba tayong magagawa ho talaga dito? Alam ko parang hindi pa ho talaga sila kandidato during the start of this election period. Wala ho ba talaga tayong magagawa dahil ito ang dami na ho talagang naglalabas ng mga laking billboards, ads. Alam mo, talagang yun ang batas na baka kailangan mabago in the future, no? Dahil hindi pa sila kandidato, sila ay aspirante lamang, and therefore hindi pa sila covered ng mga pagbabawal na in relation to candidates. So halimbawa, sizes ng mga paraphernalia, you don't have to account for your expenses and contributions. Walang tinatawag na vote buying ngayon kasi ang vote buying, usapin lang yan ng isang kandidato. Kaya't tila free for all ngayon. Kaya't maraming ang nagkikriticize na tila ang ating halalan ay para sa mayaman lamang dahil hindi mo nga kahit magkano pang bayaran mo before you file your COC, kahit magkano pang ilabas mo before you become a candidate, kaya medyo lamang nga ang ating mga mayayaman o may pera sa halalan. Sa batas din natin, medyo lamang din ang ating mga incumbent officials. So kung ikaw ay isang elected official at tatakbo ka para sa ibang posisyon, then hindi ka considered resigned, no? Dahil kaya kung ikaw ay mayor, tatakbo ka for senator, tuloy-tuloy ka pang mayor hanggang June 30 of this year habang ikaw ay kumakampanya nationwide. Pag tayo ay bumalik sa manual election, wag naman sana, lamang din ang incumbent. Kasi sa ilalim ng Omnibus Election Code, pag may dalawang kandidato, isang incumbent at isang hindi, at ang nilagay mo lang yung surname ng kandidato, bibilangin yan in favor of the incumbent. Kaya meron tayong mga batas na tila pabor sa mga incumbents, Danny. Alright sir, panghuli na lamang ho, no? May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan para sa pagsisimula ng election period at sa darating na eleksyon? Alam mo, Danny, no, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral sa eleksyon. Kaya tuloy-tuloy ang ang pagbibigay ko ng seminar, ang ganito mga panayam at interview. Naglalabas tayo ng art cards. Kaya palagay ko bago tayo mag-criticize, bago tayo magpanukala ng reforma sa ating eleksyon, kailangan tayo ay maalam kung ano ba ang nakasaad sa ating batas. Dahil ang paglabag sa batas, lalo na sa usapin ng kampanya, itong napakaraming election offenses, and there are close to 100 election offenses, at kailangan natin alam ito. Ang epekto nito kasi for candidates, pwede kang ma-disqualify. For voters, ordinary voters, then ang epekto ay pwede kang makulong anywhere from 1 year to 6 years. Kaya kailangan nating bilang botante maging mapanuri, alam ang ating batas sa eleksyon, at maging mapagmasid sa mga compliance at paglabag, posibleng paglabag ng ating mga kandidato sa panahon ng kampanya. Ayan, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Agra. Maraming salamat, Danny, at sa uulitin, at good luck sa usaping legal.